Hello po mga kapatid, welcome na naman po sa isang bagong talakayan dito sa Tagasuri. Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong paninira ng mga ministro ni Manalo, especially doon sa mga naniniwala na si Kristo ay Diyos din. Ito, ipapasok na natin sa ating programa si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, magandang araw sa iyo, bro. Hello po, kapayapaan po ng Diyos ang parating sa atin. Magandang araw din po. Okay, pero bago muna natin simulan ang ating programa, Brother Gabriel, ay magdasal muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, eto na kapatid na Gabriela. Bago muna natin simulan ang ating episode, ay i-promote mo muna bro yung iyong YouTube channel at Facebook page, bro. Yes po, baka meron pa po dyan mga hindi ba po nakasubscribe sa aking YouTube channel, Karunungang Katoliko. At sa follow naman po, ayun, para makapag-follow naman po kayo sa aking Facebook page, Karunungang Katoliko TV naman po. Ayan. Ito na kapatid na Gabriel. Panoorin natin sa ating episode ngayon itong tahasang paninira kung ikaw ay naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang mangyayari sa iyo? Ano ba yung relihiyon o iglesia na meron ka? Ito, panoorin natin ang mga ministro ni Manalo, kapatid na Gabriel. Panoorin natin. Kaya pagka ang isang relihiyon ang itinuturo ang Panginoon Jesucristo raw ay Diyos, yun ba ay tunay na iglesyang sa Diyos? Ay hindi ho. Dahil sa pakinggan po natin muli ang pahayag ng Biblia. Ito aking babasahin, 2 Juan 1:7 sa isang salin ng Bibliang The Voice. Ito po ang ating mababasa, ililiwat na namin sa wikang Pilipino. Ang masamang daigdig ay puno ng mga sinungaling at pandaraya na tumanggi sa katotohanan na si Jesus na pinahiran ay naparito sa mundo bilang isang taong may laman at dugo. Ang mga taong ito ay manlilinlang at mga antikristo. Ang sabi po ng Biblia sa atin, kapatid na Michael at mga gilim naming mga taga-subaybay, yung mga taong napunta o narito sa sanglibutan na tumatanggi na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao, may laman at may buto, sabi ng Biblia, sila ay mandaraya, mga antikristo, manlilinlang. Pag sinabi namang antikristo, kalaban ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi tunay na iglesia ng Diyos. Paano po ninyo sasabihin na kayo ay nasa tunay na iglesia o relihiyong sa Diyos kung ang paniniwala po ninyo ay labag sa itinuro ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol? Ayan, so napanood natin kapatid na Gabriel, si Ramil Parba at si Michael Sandoval sa programa nila na Ang Tamang Daan. Ayan ha. Oo, at yung video na to, I guess, hindi nyo na mahanap ito sa YouTube at kahit saan man. Tayo mayroong kopya. O, ito na kapatid na Gabriel. Sige. So, yung kanyang binasehan, Ikalawang Juan 1:7. Siguro bago muna natin talakayin yung version na kanilang ginamit, yung translation na kanilang ginamit,
ay basahin muna natin ito sa sa ang dating Biblia, ikalawang Juan 1:7. Basahin natin, kapatid na Gabriel. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Ayan, so dito, kapatid na Gabriel, nakikita natin na yung mga magdaraya at Antikristo, sila yung nagsasabi, kapatid na Gabriel, hindi nila kinikilala na dumating si Kristo bilang, ano ba yung sabi, ayon dito sa talata, na pariritong nasa laman. Ayan, yan ang sabi, kapatid na Gabriel, di ba? Opo. So, yan So, si Kristo na pariritong nasa laman. Kung hindi ka naniniwala dito, hindi ka nagpapahayag dito, ikaw daw ay Antikristo, kapatid na Gabriel. Ilipat nga natin sa Magandang Balita Biblia. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Sapagkat nagkalat sa sanglibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at Antikristo. Ayon, so ibig sabihin, yung napariritong nasa laman, ibig sabihin nun, si Kristo ay naging tao. O tanong, kung ikaw hindi nagpapahayag na si Kristo ay naging tao, ang sabi ng ikalawang Juan 1:7, magdaraya ka daw at Antikristo. O ito ang tanong, Brother Gabriel, ito yung tanong. Sa mga Katoliko ba, natatamaan ba tayo sa sinasabi ni Ramil Parba at ni Michael Sandoval? Yan ang ating titignan. Basahin natin ang aral ng Iglesia Katolika dito, kapatid na Gabriel, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 456. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Nang dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, si Kristo ay nanaog buhat sa langit at sa grasya ng Espiritu Santo ay nagkatawang tao kay Santa Mariang Birhen at naging tao. Ayan, maliwanag, si Kristo nagkatawang tao at naging tao. Ibig sabihin, we are proclaiming it, kapatid na Gabriel. So, Antikristo ka ba, Yes. Brother Gabriel? Bilang Katoliko? Hindi. Kasi nga, tayo, we proclaim sa ating aral, Brother Gabriel, na si Kristo ay naging tao at nagkatawang tao, kapatid na Gabriel, di ba? Amen, Kabruno. Lalo na sa misa kasi Nicene Creed yan eh. Yan yung Nicene Creed natin. Oo. O kaya nga sa iba't ibang salin ng ikalawang Juan 1:7, dito sa salin ng Tagalog Contemporary Bible, ang nakalagay dito, si Kristo ay naging tao. So kung si Kristo ay naging tao, hindi mo kinikilala na si Kristo ay naging tao, Antikristo ka ayon sa Biblia. Sa Katoliko, hindi naman tayo natatamaan. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Ay, siyempre po. Definitely. Oo. At sa isa pang salin, dito sa ang salita ng Diyos na salin, si Kristo naman ay nagkatawang tao. So kung hindi mo daw kinikilala na si Kristo ay nagkatawang tao, Antikristo ka. Ayan. So hindi tayo dito natatamaan, kapatid na Gabriel, di ba? Oo. Yan ang masaklap. Kasi binasa nila itong ito ay pakita natin sa screen. Ayan So the Voice Bible na sa atin. Kasi syempre tinagalog nila. Tayo kung ano yung nakasulat talaga. Yan sabi that Jesus the Anointed has come into the world as a man of flesh and blood. Ayun. So pinapalabas nila na automatic si Kristo pagdating niya tao, kaagad siya. Wala naman tayong tutol. Wala naman tayong tutol na si Kristo ay tao. Kasi aral natin yun, Brother Gabriel, di ba? Tama po. Oo. Pero yung dapat na kanilang ipakita, patunayan nila na si Kristo ay hindi Diyos. Yan ang dapat na patunayan dito, kapatid na Gabriel. Oo. Katunayan, kasi ginamit na rin nila yung The Voice Bible, kapatid na Gabriel. Babasahin din natin yung The Voice Bible. Di ba ganun yun? Ito tanong. Doon sa The Voice Bible, ano bang sinasabi tungkol doon sa ikalawang Juan
1:7. Ipakita lang natin sa screen, ano? Itong The Voice Bible. Ayan. Ayan na. So itong The Voice Bible ay 2011 copyright, yung ipinapakita namin sa inyo. Ito papakita natin sa ikalawang 1, yung preface. Basahin natin yung sinasabi. Ayan yung preface, Brother Gabriel. Itatagalog ko na. Itatagalog na natin. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ayan. Binalaan niya ang panganib ng mga huwad na guro, gaya ng ginawa niya sa kanyang unang sulat. Ang mga huwad na guro na tumatangging si Jesus ay parehong ganap na Diyos at ganap na tao ay hindi dapat pinahihintulutan. Naku po, patay na. O, di ba? So, mali pala. Yung The Voice Bible, sumasang-ayon pa pala sa aral ng Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel, na yung paniniwala dapat, si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Tunay na tao. At mababasa natin yan, kapatid na Gabriel, baka nagtatangka ang iba, aral pala ninyo yan na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Basahin natin sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 480, pakibasa, kapatid na Gabriel. Si Jesucristo ay Diyos na totoo at taong totoo at kaisa ng persona ng Diyos. Dahil dito, siya lamang ang kaisa-isang tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao. Amen. O, di ba? So, yun ang aral ng Iglesia Katolika. Ngayon, ang tanong, saan ba mababasa sa Biblia na si Kristo ay tunay na Diyos din? At gagamitin din natin yung The Voice Bible, partida, Brother Gabriel. Hindi naman po pwede na yung kalahati lang ng The Voice Bible yung tatanggapin ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Dapat tanggapin mo yung buo. Di ba? Ganun yun. Yung buong Bible mismo. Nako, ito talaga mga manalista. Putol-putol din kasi. Namimili lang kayo. O, ito ba, Brother Gabriel? Si Kristo ba ay tunay na Diyos o hindi? Basahin natin sa Mateo 28:19 ng The Voice Bible. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Go out and make disciples in all the nations. Ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God. Ayun. Father, Son, and Holy Spirit. Patay! O, paano ngayon yan? Diba? O, so, sila pala itong hindi dapat pahihintulutan ayon po sa the preface ng nagsaling ng The Voice Bible, kapatid na Gabriel, di ba? Amen. O, di ba? Lalabas double standard eh. Oo, yan ang masama. At mamaya, tatalakayin natin kung sino talaga yung tunay na Antikristo ayon sa Biblia. O, yan ang ating tatalakayin, kung ito bang mga tao na naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, o yung mga tao na nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos at siya lamang ay tunay na tao. O, yan ang ating pag-uusapan mamaya. Biblia rin ang ating gagamitin mamaya, Brother Gabriel. So, ibig sabihin, hindi na patunayan ng mga ministrong ito yung claim nila na si Kristo ay tunay na tao at yung naniniwala na si Kristo ay tunay na tao at hindi Diyos ay sila lamang yung hindi Antikristo. Mali yung kanilang gustong ipalabas, Brother Gabriel. O, diba? Akala nila kasi suportado na nung ikalawang 1:7 ng The Voice Bible, yung kanilang gustong ipalitaw, kapatid na Gabriel, di ba? O, ngayon, Brother Gabriel, ito namang isa. Ito, tatawa ka naman dito. Kanina, yung binasa, The Voice Bible. O, ito naman, ulitin naman natin itong si Ramil Parba at si Michael Sandoval. Ibang sali na naman yung gagamitin, Brother Gabriel, para palitawin na Antikristo daw ang mga tao na naniniwalang si Kristo ay Diyos, kapatid na Gabriel. So ito, panoorin natin Panoorin mo ito. Yung tumatanggi na sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo'y tao, ang tawag diyan mga bulero at mga Antikristo. Ito, pakinggan natin sa ikalawang Juan 1:7 dito po sa the message. Ito po yung ating mababasa. Maraming bulerong nagdudunong-dunungan ang nakakawala sa daigdig na tumatangging sumampalataya na si Jesucristo ay tunay na tao,
isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manloloko, Antikristo. Dito sa binasa natin, kapatid na Michael, pagka may nagsasabing ang ating Panginoong Kristo ay tumatanggi na si Kristo ay tao, taong may laman at may buto. Ang tawag dyan ng Biblia, ang titulo para sa kanila, manloloko at Antikristo. Pagka sinabing Antikristo, ano sa Tagalog yun? Chef, kalaban. Kalaban ng ating Panginoong Kristo. Pag sinasabing manloloko, alam na natin si Kristo ay tao, taong may laman at may buto. Ang tawag dyan ng Biblia, ang titulo para sa kanila, manloloko at Antikristo. Ayan, di ba? Ayan na naman tayo. Ikalawang 1:7 ng The Message Bible, yung kanilang ginamit, Brother Gabriel. Di ba? Ito 'yon yung pinakita nila. Yan sabi, basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel. There are a lot of smooth-talking charlatans loose in the world who refuse to believe that Jesus Christ was truly human, a flesh and blood human being. Give them their true title, Deceiver, Antichrist. Ayan. So ito na naman yung basihan ng mga ministro ni Manalo, Brother Gabriel, para sabihin na kung ikaw ay naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos, Antikristo ka daw. Tanong, Brother Gabriel, applicable ba ito sa Iglesia Katolika? Yan na naman ang tanong. Ang sagot, siyempre, hindi. Bakit? Balikan natin yung Catechism of the Catholic Church, paragraph 480. Ano bang sabi dito? Pero sa English natin basahin, kapatid na Gabriel, pakibas. Jesus Christ is true God and true man. In the unity of his divine person. For this reason, he is the one and only mediator between God and men. Ibig sabihin, Brother Gabriel, si Jesus Christ, true man. Tunay na tao. Naniniwala pala tayong tunay na tao si Kristo, Brother Gabriel. Ibig sabihin, hindi tayo Antikristo. Di ba ganun yun? Yes, amen, amen. Oo. Ngayon, Brother Gabriel, kasi si Kristo, ayon sa ating aral, ay tunay na tao. Walang problema si ikalawang Juan 1:7 ng The Message Bible. Tanong, Brother Gabriel, ito. Tanong, si Kristo ba ayon sa The Message Bible ay tunay na Diyos din? Basahin natin yung unang Juan, yung kanina, ikalawang Juan 1:7. Ito naman, unang Juan 5:20. Pakibasa, kapatid na Gabriel. And we know that the Son of God came so we could recognize and understand the truth of God. What a gift! And we are living in the truth itself, in God's Son, Jesus Christ. This Jesus is both true God and real life. Amen! Amen! Naku po. Di ba? Si Kristo, ayon sa The Message Bible, tunay na Diyos. Si Kristo, ayon din sa The Message Bible, ikalawang Juan 1:7, ay dapat mong tanggapin bilang tunay na tao din, kapatid na Gabriel. Dalawa pala yun Di ba? Dalawang kalikasan. Yan ang totoo. Amen. Di ba? So, mali na naman. Ulitin nga natin yung palusot nila. Balikan nga natin yon. Tao, taong may laman at may buto. Ang tawag dyan ng Biblia, ang titulo para sa kanila, manloloko at Antikristo. Tama nga pala tayo, Brother Gabriel, kasi tinatanggap pala natin na si Kristo ay tunay na tao, naparitong nasa laman, nagkatawang tao, naging tao. Wala namang palang problema. Diba, Brother Gabriel, ganun yun? Amen, amen. Yung problema sa kanila, sila nagpapalitaw at talagang sisiraan yung mga naniniwalang si Kristo ay tunay na Diyos din. Yan ang mahirap dyan sa kanila. Tanong, Brother Gabriel, dahil sa kanilang ginagawang ito, sino ba talaga kasi ang natatamaan? Sino ba? Ulitin natin. At sige, magbibigay ako ng disclaimer sa mga manunood
natin, especially yung mga manalista na nanonood sa atin, sorry lang po baka masakit yung susunod naming sasabihin. Sorry lang po. Ayon po sa Biblia, sino ba ang Antikristo? Brother Gabriel, eto, maganda ito. Yung bang mga naniniwalang si Kristo ay tunay na tao at hindi Diyos? O yung mga iglesia, yung mga tao na naniniwalang si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao din? Alin sa dalawang yon, Brother Gabriel? Biblia po ang ating babasahin. Ulitin natin. Sorry po mga manalistang na manonood sa ating programa. Ito pong nakasulat, yung ating babasahin, dito po sa salin ng Amplified Bible Expanded Edition ng unang Juan 4:3. Makibasa, kapatid na Gabriel. And every spirit that does not confess Jesus, acknowledging that he has come in the flesh, but would deny any of the Son's true nature, is not of God. This is the spirit of the Antichrist, which you have learned or you have heard is coming and is now already in the world. Maliwanag, Brother Gabriel, ang sabi, yung mga tao na nagsasabi, nag-acknowledge na si Kristo ay dumating sa sanlibutan sa katawan, naging tao siya, but, ang sabi, but would deny any. Kapag sinabi yung salitang any, ano bang gustong ipalitaw ng talata? Isa lang ba yung kalikasan, kapatid na Gabriel? Ay, naku, hindi po. Hindi po. Ibig sabihin, dalawa yung kalikasan. Di ba ganun yun, kapatid na Gabriel? Ay, naku. So, ibig sabihin, kung naniniwala kayo na isa lang ang kalikasan ni Kristo, tao siya, hindi siya Diyos, tao siya, anong sabi ng Biblia? Nasa iyo daw ang espiritu ng Antikristo. Antikristo pala yung mga nagsasabing si Kristo ay tao at hindi Diyos, Brother Gabriel, ayon sa Biblia. Nako, So, pasensya na sa mga nanonood sa atin ngayon ng mga manalista, nasa Biblia po, binasa na po natin. Di ba, Brother Gabriel? Yes po, yes po. Di ba? So, talagang base sa ating pagsusuri, Brother Gabriel, dapat nating paniwalaan ang aral ng Iglesia Katolika. Ano bang aral ng Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel? Balikan natin yon. Basahin natin ulit yung nasa Catechism of the Catholic Church, paragraph 480. Pakibasa ulit yung aral ng tunay na iglesia na itinayo ni Kristo, kapatid na Gabriel. Si Jesucristo ay Diyos na totoo at taong totoo at kaisa ng persona ng Diyos. Dahil dito, siya lamang ang kaisa-isang tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao. Ayan. So, maliwanag, kapatid na Gabriel. At tayo lang po, tayo po yung hindi po talaga natatamaan dito sa ating binasa, yung nasa unang Juan 4:3. Wala po sa atin ang espiritu ng Antikristo, kapatid na Gabriel, di ba? Sino ba o nasaan ba yung espiritu ng Antikristo? Anong iglesia ba yon? Kayo na po yung humusga. Siyempre, nalaman na natin base sa ating mga napanood, di ba? Amen. Ngayon, ito naman, Brother Gabriel, dahil tapos na yung mga manalista, naalala ko din, kapatid na Gabriel, yung dati mong kaibigan doon sa inaniban mong iglesia. Ano bang paniniwala sa inyo dyan noon tungkol sa kalikasan ni Kristo, kapatid na Gabriel? Si Kristo ba, para sa taga-MCGI, si Kristo ay isang tao at hindi siya Diyos? Ano ba yung kanilang doktrina? Kung naalala mo lang, Brother Gabriel. Directly opposite, Kaburnok, ng INC. Directly opposite niya ng INC. Kung sa INC, naniniwala sila na hindi tunay na Diyos si Kristo at siya tunay na tao. Baliktad po. Sa MCGI, hindi siya tunay na tao. Siya'y nagkatawang tao lang. Pero siya ay tunay na Diyos. Ganon. So, alin man sa dalawa na yon, mali pa rin yun. Ganon lang po yun.
Mali talaga yon kapatid na Gabriel, di ba? Saan ka ba naman nakakita, kapatid na Gabriel, na si Kristo ay nagkatawang tao pero hindi siya tunay na tao? Anong logic yun, di ba? Siyempre, kung tayo yung makakita kay Kristo bilang isang tao, ano magsasabihin mo? Si Kristo ay nagkatawang tao? Hindi naman ganun. Di ba? Yung paraan, kung paano siya naging tao, hindi yun natin i-consider sa kanyang kalikasan. Di ba? Ganun yun, Brother Gabriel? Yes po, yes po. Kaya mali yung mga taga-MCGI. At siyempre, wala talaga sa kanila ang unawa. Kapatid na Gabriel, di ba? Sige, Brother Gabriel, bago muna natin tapusin ang ating programa, baka ikaw, mayroon kang gustong sabihin tungkol sa mga natuklasan natin ngayon. And then, lalong tumitibay yung ating paninindigan na ito talaga mga ministro ni Ginoong Manalo, mga napakagagaling talaga mag-cherry pick tas mambaluktot ng mga talata sa Biblia. No? It is safe to conclude, Kaburnok, na talagang kapag bumasa sila ng talata sa Biblia or gumamit ng ibang version ng Biblia, ginagamit nila yun hindi dahil sa tunay na konteksto, kundi para maipangita lang sa madla yung kanilang peking doktrina ng pang-antikristo. Ayan. Di ba? Salamat, Brother Gabriel, sa pagsama mo sa ating episode ngayon. At pasensya na po kung masakit yung katotohanan na aming sinasabi kung sino talaga ang true ng mga antikristo ayon sa Biblia. Kasi Biblia lang naman yung ating binagbatayan, kapatid na Gabriel. Sorry lang po, pangangaral lang po. Ayan. So ano po ang ating masasabi sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Capo. At kami ang inyong taga-suri. Ayan, kapatid na Gabriel, baka mapanood na naman ito ni Cesar Sineta. Naku, baka iyak na naman yan. Ha? Cesar Sineta, sorry lang po ha, pero alam mo na kung saan yung Antikristo, baka nasa'yo yan. Diba? Sige na, Brother Gabriel. Bye po, mga kapatid. I am Catholic, I am alive.